Hindi ka narito ng aksidente. May malalim na dahilan kung bakit ka narito ngayon. Bago ka pa man nagising ngayong umaga, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito para kausapin ang puso mo. Maaaring pagod na ang iyong kaluluwa, magulo ang iyong isipan at may malalim kang nais, ang makapahinga. At ngayon, ang langit ay dumarating sa iyo, dala ang isang salita na nagpapalambot ng puso. Sinasabi sa awit 20:29-11, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang pangakong ito ay para sa iyo. Sa araw na ito, may kapayapaang hindi nakabase sa mga sitwasyon at malapit mo nang maramdaman ito. Huminga ka ng malalim, patahimikin mo ang loob mo, sapagkat ngayong araw, nais kang bigyan ni Jesus ng bagay na walang sinuman ang makapagbibigay, ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Hindi ito nakadepende sa katahimikan o kawalan ng problema. Ito ay isang presensya, buhay, patuloy at bumabalot sa puso na parang isang banayad na ilog na nagpapatahimik ng lahat. Sa Juan 4:27, sinabi niya, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Ito ang pangakong sumasa iyo ngayon. Maaring sinimulan mo ang araw na ito na may mga gawain, alalahanin at responsibilidad. Ngunit bago ang lahat, huminto ka muna. Hayaan mong ang salitang ito ay dumaloy sa kaibuturan ng iyong espiritu. Hindi ito basta kapayapaan. Ito ay ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaang nagbibigay lakas sa gitna ng unos. Ang kapayapaang nagbibigay liwanag sa gitna ng kaguluhan. Ang kapayapaang nagpapatahimik ng nababagabag na kaluluwa at nagtuturo ng tamang daan. Sa sandaling ito, huwag kang magmadali. Damang-dama mo ba? Ang Diyos ay hinahanda ang puso mo para sa isang malalim na karanasan. Hindi ka nag-iisa. Narito siya. Ngayon, kausapin natin siya. Isulat sa mga komento. Kausapin mo ako, Panginoon. Ipahayag mo na bukas ang iyong puso para tanggapin ang kanyang salita. Hindi ka pa nakasubscribe? Mag-subscribe ka na ngayon para simulan ng bawat araw na may gabay mula sa Diyos. Isara mo sandali ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. Iwanan mo muna ang ingay ng mundo. Ito ang pinakamahalagang sandali ng araw mo, ang pakikipagtagpo sa Diyos. Ang Diyos na nakakakilala sa bawat detalye ng buhay mo, na nakakakita ng higit pa sa nakikita ng mata, na sumisilip sa pinakakaibuturan ng iyong kaluluwa. Narito na siya. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos at Ama, sa pagsisimula ng araw na ito, lumalapit kami sa iyo. Hindi sa pagmamadali, hindi sa walang saysay na salita, kundi sa isang pusong basag at nauuhaw. Aming Ama, kinikilala namin ang iyong kadakilaan. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin, na nagpapasigla ng bawat pintig ng aming puso, na nagbabantay habang kami natutulog. Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ngayon, Panginoon, hinahanap ka namin ng buong puso. Hindi lamang pansamantalang ginhawa ang nais namin, kundi ang iyong presensya na tunay. Ayon sa awit 16:11, sa iyong presensya ay may kagalakang lubos, at sa iyong kanan ay may kasiyahang walang hanggan. Iyan ang kailangan namin. Hindi yaong panandalian lamang, kundi ang kapayapaang nananatili kahit matapos ang panalangin, kahit dumating ang mga hamon ng araw. Sinabi mo sa Juan 4:27 na ibibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan. Hindi kapayapaan ng mundo, hindi huwad na kapanatagan, kundi ang tunay na kapayapaan na nagbabantay sa puso't isipan. At ngayon, binubuksan namin ang pintuan ng aming kaluluwa upang ito'y tanggapin. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon. Dalawin mo ang tahanang ito. Pumasok ka sa bawat silid. Hawakan mo ang bawat puso. May mga tahanang tahimik, ngunit ang sakit ay sumisigaw. May mga silid na puno ng luha, ngunit walang nakakakita. Ngunit ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat. Nakikita mo ang lahat. May kapangyarihan kang baguhin ang lahat. Panginoon, ipinapanalangin ko ang taong ito na pagod pagbangon.
na pilit kumakapit, pilit naghahanap ng lakas. Maaaring nakangiti siya sa labas, ngunit sa loob nakikipaglaban siya sa takot, pagkalito at alalahanin. Espiritu Santo, ihipan mo siya ng iyong kapayapaan, isang banayad na hangin ng kaaliwan, isang balsamo para sa mga sugat na hindi nakikita. Ama, dalawin mo ang inang ito na nananalangin para sa kanyang mga anak, ang amang may mabigat na tungkulin, ang kabataang naghahanap ng direksyon, ang lola na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Bawat tahimik na panaghoy, bawat luha na hindi nakita ng iba, kinokolekta mo, Panginoon. At ngayon, sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin, darating ang sagot. Kami sumusuko sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng tawad para sa mga pagkakataong sinubukan naming lutasin ang lahat gamit ang aming sariling lakas. Sa mga sandaling mas nagtitiwala kami sa aming sariling plano kaysa sa iyong banal na gabay. Ngunit ngayon, Ama, kami sumusuko. Inilalagay namin ang manibela ng aming buhay sa iyong mga kamay. Ayon sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga daan. Nais naming lumakad sa ilalim ng iyong direksyon, Panginoon. Nais naming simulan ang araw na ito na ang tinig mo ang una naming marinig, hindi ang ingay ng takot. Bigyan mo kami ng espiritual na pakiramdam. Kausapin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng pangunawa, ng kaliwanagan, ng karunungan. Espiritu Santo, ikaw ang gumabay sa bawat hakbang. Alisin mo ang anumang hindi mula sa iyo. Isara mo ang mga pintong hindi mo kalooban at buksan mo ang pintuan ng langit para sa amin. Gaya ng paggabay mo sa iyong bayan sa ilang, may ulap sa araw at apoy sa gabi, naway ang araw na ito ay mapuno ng iyong presensya. Panginoon, pagpalain mo ang taong ito na nakikinig sa akin ngayon. Hayaan mong magsimulang sumibol ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang kapayapaang banayad, matatag, tahimik, ngunit makapangyarihan. Kapayapaang nagpapatahimik ng pagkabalisa, nagpapagaan ng bigat ng konsensya, nagpapalinis ng isipan sa pagdududa at takot. Kapayapaan na tanging sa langit nagmumula. Idinedeklara namin ang kagalingan sa bawat sugat ng kaluluwa, pagbabalik loob sa mga relasyong nasaktan, kapatawaran sa lugar kung saan may hinanakit, isang bagong simula puno ng iyong pabor. Pagpalain mo rin, Ama, ang landas na tatahakin sa trabaho, ang mahahalagang desisyon, ang mga gawaing kailangang tapusin ngayong araw. Bigyan mo ng gabay mula sa langit. Tulungan mo ang taong ito na malaman kung kailan kikilos at kung kailan hihintay, na bago siya makinig sa kahit sinong tinig, ang iyo muna ang kanyang marinig. Panginoon, naway makita niya ang iyong mga palatandaan, maramdaman ang iyong haplos sa mga simpleng bagay, sa pagsikat ng araw, sa pag-awit ng mga ibon, sa isang hindi inaasahang kabaitan, sa katahimikang hindi kayang ipaliwanag. Ngayon, Panginoon, idinedeklara namin, sinisimulan namin ang araw na ito sa ilalim ng iyong pangangalaga, sa lilim ng iyong mga pangako. Naghihintay sa iyong tugon, sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na nagsasalita, ikaw ang Diyos na kumikilos. Ikaw ang Diyos na pumapasok sa lugar na walang sino man ang kayang abutin. Kaya ngayon, sa buong pananampalataya at buong pagsuko, kami tumatanggap. Tinatanggap ko ang kapayapaan ni Kristo. Tinatanggap ko ang banal na direksyon. Tinatanggap ko ang presensya ng Espiritu Santo sa araw na ito at kami nagpapasalamat na. Bago pa man dumating ang kasagutan, kami nagpapasalamat. Bago pa man bumukas ang pintuan, kami nagpupuri. Sapagkat ang aming pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa katotohanan, ikaw ay tapat. Ayon sa awit 121, hindi siya natutulog. Binabantayan niya ang iyong pagpasok at paglabas, ngayon at magpakailanman. Oo, Panginoon, kami naniniwala.
Kami umaasa, kami nagpapahinga sa iyo. At ngayon, bago matapos ang panalangin na ito, isang huling kahilingan, naway ang kapayapaang ito na nagsimula ngayon ay patuloy na lumago habang lumilipas ang araw. Huwag sana itong mawala sa gitna ng mga gawain at alalahanin. Naway dalhin ng taong ito sa kanyang puso ang katiyakang ito, hindi siya nag-iisa, kasama kanya. At ang araw na ito, magiging kakaiba. Isang araw kung saan ang kaluluwa ay magaang. Ang puso ay ngingiti sapagkat ang langit ay kumikilos na sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, huminga ka. Damang-dama mo ba ang kagaanan? Yan ay ang presensya ng Diyos. Manahimik ka muna ng ilang segundo at mararamdaman mo may bago nang nangyayari sa iyong loob. May kapayapaang dumarating. Kung ang panalangin na ito ay tumagos sa puso mo, isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang bahala sa araw ko. Mag-like ka at tulungan mong makarating ang mensaheng ito sa iba pang kaluluwang nangangailangan ng salita ngayong araw. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell icon. Araw-araw, bago pa man tuluyang magising ang mundo, narito tayo para simulan ang araw kasama ang Diyos, sapagkat ang panalangin sa umaga binabago ang lahat. Salita sa salita, hibik sa hibik, puso sa puso. Pagkatapos ng isang ganitong panalangin, mas naiintindihan ng puso kung ano ang tunay na kapayapaan na ipinangako ni Jesus. Pero kahit ganoon, minsan ang kaluluwa ay nagtatanong pa rin, para ba talaga sa akin ang kapayapaang ito? Kaya ba nitong manatili kahit sa mga pinakamatitinding araw ko? Maaari ba talagang bigyan ako ng Diyos ng kapayapaan kahit magulo ang paligid? At dahil dito, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang tunay na kwento. Isang kwento mula sa banal na kasulatan. Isang kwentong tila kapareho ng buhay ko at ng sa iyo rin. Ito ang kwento ni David. Si David ay pinili ng Diyos habang siya ay bata pa. May mga pangako sa kanyang buhay. May tawag na propetiko. Ngunit kahit ganoon, hinarap niya ang pag-uusig, kawalan ng hustisya at kalungkutan. Bago pa man siya naging hari, ilang taon siyang nagtatago kay Saul. Nabuhay siya sa mga kuweba, itinakwil ng mga kaibigan, at tumingin sa mata ng kamatayan. Ngunit kahit ganoon, makinig kang mabuti, hindi nawala kay David ang kapayapaan. Alam mo kung bakit? Dahil ang kapayapaan na taglay niya ay galing sa loob. Hindi ito nakaangkla sa kanyang kalagayan, kundi sa presensya ng Diyos. Sumulat siya ng mga salmo sa gitna ng dilim ng kuweba, sa malamig na gabi nang hindi niya alam kung aabot pa siya sa liwanag ng bukang liwayway. Sa Salmo 48, sinabi niya, Ako'y nahihiga na may kapayapaan at agad na nakakatulog sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Maiisip mo ba yon? Isang lalaking hinahabol na parang kriminal, ngunit nakahihimlay ng payapa? Oo, dahil alam niya, ang taong kasama ang Diyos kahit napapaligiran ng digmaan sa labas ay maaaring makatagpo ng kapahingahan sa loob. Naintindihan ni David na ang kapayapaan mula sa Diyos ay hindi kawalan ng labanan, kundi presensya ng katiyakan. Hindi kawalan ng sakit, kundi kasiguruhan na ang Diyos ay nariyan. Ang kwento niyang ito ay may dalang napakagandang paalala. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang lugar ay hindi batayan ng kapayapaan. Ang presensya ng Diyos ang siyang nagpapasya. Maaring hindi ka nasa kuweba ngayon, pero baka nasa madilim kang sulok ng iyong kalooban. Pakiramdam mo'y nakalimutan ka, nabibigatan ka, walang makaintindi sa'yo. Ngunit gaya ni David, maaari mong gawing dambana ang iyong kwarto. Pwede mong gawing awit ng tiwala ang sandaling ito. Tumingala ka sa langit at sabihin, Panginoon, kahit hindi ko naiintindihan, nagtitiwala ako. Kahit sa gitna ng katahimikan, alam kong naririto ka. Si David man ay nagkaroon ng mga araw ng pagkalito. Umiiyak siya, nagtatanong, na panghihinaan ng loob. Pero palagi siyang bumabalik sa iisang lugar, sa presensya ng Diyos. Doon niya muling natatagpuan
Ang kapayapaan, liwanag, direksyon. Doon niya naaalala kung sino ang Diyos na sumasaklolo sa kanya. Ngayon, pag-isipan natin, ilang beses ka nang nakaramdam na para kang si David, may taglay na tawag, naniniwala sa pangako, pero namumuhay sa mga araw na tila salungat sa lahat ng sinabi ng Diyos sa puso mo. Mga araw na magulo ang kaluluwa, sarado ang puso, at tila mas malakas ang sigaw ng pagdududa kaysa sa bulong ng pananampalataya. Ngunit alam mo ba kung ano ang ginagawa ni David sa mga araw na iyon? Nananalangin siya, sumasamba siya, nakikipag-usap siya sa Diyos na parang isang matalik na kaibigan, at yun din ang gustong buhayin ng Espiritu Santo sa iyo ngayon, ang malapit na ugnayan, ang tiwala, ang katiyakang kahit nasa ilang ka, hindi ka iniiwan ng Diyos. Ang kapayapaan ni David ay bunga ng presensya, at ang presensya ay pinapalago sa panalangin sa umaga, sa unang mga minuto ng araw, sa mga sandaling bago mo pa kausapin ang kahit sino, pinipili mong kausapin muna ang Diyos. Ngayon mismo, maaari mo nang simulan ang pamumuhay gaya ni David. May laban pa rin, pero matatag ang puso, may tiwala, may kapayapaan mula sa langit. Ang kapayapaang iyon ay nagsimulang gumalaw sa loob mo sa panalangin kanina, at patuloy itong lalago habang binubuksan mo ang puso mo sa presensya ng Diyos. Isipin mo ito, ano ang nagbago sa buhay ni David? Ang kapaligiran ba? Hindi agad. Inusig pa rin siya ng maraming taon, ngunit sa loob niya may lalong tumibay araw-araw. Lumalim ang pananampalataya, umunlad ang pagtitiwala, at nakita niya ang kapayapaan ay hindi wakas ng digmaan. Ito ang katiyakan na may Diyos na lumalaban para sa iyo. At ganun din sa iyo. Baka hindi pa magbago ang sitwasyon sa labas ngayon. Maaring naroon pa rin ang suliranin, pero ang nais baguhin ng Diyos ay ang loob mo. Gusto kanyang palakasin mula sa loob, bigyan ng lakas ng loob mula sa loob. Ibigay ang gabay mula sa loob, sapagkat kapag ang kapayapaan ni Kristo ang naghahari sa iyong kalooban, wala nang bagay sa labas ang kayang gumiba sa iyo. Sa Salmo 23, isinulat ni David, "Kahit ako'y maglakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko." Napansin mo ba ang susi rito? Hindi niya sinabi, "Hindi ako daraan sa libis." Ang sinabi niya ay, "Daraanan ko ito, pero hindi ako matatakot." Ang kapayapaan ay hindi pag-iwas sa libis. Ang kapayapaan ay ang kaalamang kahit nasa libis ka, kasama mo ang Diyos. Ang katotohanan ito ay kayang baguhin ang paraan ng pagsisimula mo ng araw. Sapagkat kapag ikaw ay nagising at ang una mong hinanap ay ang presensya ng Diyos, lahat ng susunod ay nawawalan ng bigat. Hindi dahil nawala ang mga hamon, kundi dahil ang kaluluwa mo ay naging matatag. Ngayon, nais ng Espiritu Santo na gawin sa iyo ang ginawa niya kay David. Punuin ka ng kapayapaang nagbibigay lakas, ng tiwalang hindi natitinag, ng pananampalatayang hindi nakabase sa nakikita kundi sa tiwala sa Diyos. At ang kapayapaang iyon, nagsimula na. Damang-dama mo ba? Parang isang banayad na bulong, parang isang malamig na simoy ng hangin. Maaaring maliit sa simula, pero ito'y lumalaki. Kapag inalagaan mo ang sandaling ito ng panalangin araw-araw, mapapansin mo, ang kapayapaan ay magiging isang puwersa sa loob mo. Gagabayan ka sa iyong mga desisyon, poprotektahan ka mula sa mga takot. Paninindigan ka kahit pa magulo ang paligid, sapagkat ang kapayapaan na galing sa Diyos ay hindi pumapalya. Ito'y matatag, ito'y walang hanggan, ito'y totoo. At kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil ang kapayapaang ito ay inihayag na sa iyo ngayong araw. Maaaring walang nakakaunawa sa bigat na dala mo. Maaaring maraming hindi nakikita ang mga laban mong tahimik, pero alam ng Diyos. Nakikita niya, naririyan siya. At ang salita para sa iyo ngayon ay ito, "Ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang aking kapayapaan." 1:14-27. Ang kapayapaang ito ay regalo, isang propesya, isang direksyon, at ito ay bukas
para sa naniniwala. Naniniwala ka ba? Kung ang salitang ito ay tumama sa puso mo, isulat mo sa mga komento ang iyong pananalig. Maaaring ganito: Diyos, nais ko ang kapayapaang ito araw-araw. Tinatanggap ko ang kapayapaang mula sa langit. Panginoon, samahan mo ako ngayon. O banggitin mo ang pangalan ng isang taong gusto mong pagpalain ng kapayapaan, isang kaluluwang nasa gitna ng digmaan sa loob at ninanais mong hipuin siya ng Espiritu Santo. Tandaan mo, ang iyong komento ay hindi lang simpleng teksto. Ito'y isang gawa ng pananampalataya, isang espiritual na binhi. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ito ngayon dahil araw-araw may bagong salita ang Diyos para sa iyo, isang gabay mula sa langit. Isang panalangin sa umaga na kayang baguhin ang buong araw mo. Dito palagi mong matatagpuan ang kaaliwan, pananampalataya at pangako. Ang kapayapaan ay nagsimula ngayon. Ngunit ang gagawin pa lang ng Diyos, nagsisimula pa lang. Nararamdaman mo ba ito? Parang gumaan ang puso mo mula pa sa simula ng salitang ito. Parang naging mas malalim ang hinga mo, mas tahimik ang loob mo. Hindi ito guni-guni. Ito ang presensya ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang panalangin sa umaga ay hindi ritual. Ito ay isang bukas na pinto, isang sagradong pakikipagtagpo. At ngayong ikaw ay pumasok na sa daang ito, oras na para tuklasin ang sikreto kung paano manatili ang kapayapaang ito. Pag-usapan natin kung ano ang nagpapalalim sa kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ay hindi lamang tinatanggap, ito'y pinapangalagaan. Ito ay bunga ng Espiritu Santo, gaya ng sinasabi sa Galatia 5:22. At upang mamunga, kailangan ng lupa, ng ugat, ng pagiging tapat sa araw-araw. Ano ang nagpapakain sa lupa ng puso mo? Ano ang unang mong naririnig tuwing umaga? Ano ang mga unang salitang pumapasok sa iyong isipan pagkagising? Mga salitang puno ba ng pag-asa o ng pag-aalala? Mga paalala ba ng presensya ng Diyos o ng alalahanin ng mundo? Ang panloob na kapayapaan ay nagsisimulang itanim sa unang minuto ng araw. Kaya ang panalangin sa umaga ay napakamakapangyarihan, sapagkat ito ang nagtatakda ng tono ng iyong espiritu. Ito ang nagtutuwid ng puso mo patungo sa langit bago pa sumigaw ang mundo. Ang pagsisimula ng araw kasama ang Diyos ay hindi lamang payong pangrelihiyon. Ito ay espiritual na estratehiya. Parang pagsusuot ng baluti bago lumaban. Parang pagposisyon sa lugar kung saan ang kapayapaan ay pinapalakas. Sa Salmo 123:8, sinabi, "Ipaulin mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa." Makinig sa Diyos tuwing umaga. Nagbabago ito ng lahat dahil ang tinig ng Diyos ay nagpapatahimik ng kaguluhan. Hindi lang siya nagbibigay ng direksyon, nagdadala rin siya ng kapahingahan sa kaluluwa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pindutin mo na ngayon at mag-subscribe. Dito, tuwing umaga, sabay nating hinahanap ang presensya ng Diyos na tunay na bumabago. Sapagkat ang araw na nagsisimula kasama ang Diyos, nagtatapos na may layunin. At ang paglalakbay mo, nagsisimula pa lang. Ngayong naunawaan mo na ang lalim ng kapayapaang galing sa langit, oras na para gawin mo ang isang bagay na babago ng lahat. Ideklara ang kapayapaan sa pamamagitan ng sarili mong tinig. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang nararamdaman, ito'y ipinapahayag. Sinasabi sa Kawikaan 18:21, "Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila." At kung ano ang iyong ideklara ngayon, maaring magbukas ng pinto sa kinabukasan mo. Maaring sinimulan mo ang videong ito bilang tagapakinig. Ngayon, panahon ng tumindig sa panalangin. Panahon ng sabihin, nang may paninindigan, "Naniniwala ako sa pangako ng kapayapaan na ibinigay sa akin ni Jesus." Gumagalaw ang pananampalataya kapag ang puso'y naniniwala at ang bibig ay nagsasalita.
Ito ang susi na nagpapalaya sa himala. Sa Marcos 11:23, sinabi ni Jesus, "Ang sinumang magsabi sa bundok na ito, umangat ka at mahulog sa dagat, at hindi magduda sa kanyang puso kundi maniwalang mangyayari ang kanyang sinabi, ito ay mangyayari." Pansinin mo, hindi sapat ang maniwala, kailangan mo ring magsalita. Kaya ngayon, ideklara mo ito sa iyong isip, sa iyong espiritu, o malakas kung kaya mo. Tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa Diyos. Tinatanggihan kong mamuhay sa ilalim ng pagkabalisa. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa akin ngayon. Hindi lang ito magagandang salita, ito'y mga binhi ng Espiritu. Sa tuwing inuulit mo ang pangako ng Diyos, ikaw ay nagtatanim ng matitibay na haligi sa kaluluwa mo. Nagtatayo ka ng pundasyong kayang harapin ang unos. Ikaw ay kumukonekta sa langit. Ganyan ang lakas ng deklarasyon ng pananampalataya, parang pader ng proteksyon sa iyong isipan. Kapag dumating ang kaguluhan, may sagot ka ng handa, batay sa salita ng Diyos. Sabihin mo, "Ako'y iniingatan ng Panginoon. Walang makakaagaw sa aking kapayapaan. Ngayon, mamumuhay ako sa ilalim ng pangako, hindi sa ilalim ng presyon." Ang panalangin sa umaga ay inaayon tayo sa layunin ng langit. At ang tipan na ito ay dapat patatagin sa pamamagitan ng aktibong pananampalataya. Huwag mong hintaying maramdaman ang kapayapaan para ideklara ito. Ideklara mo muna, at ang kapayapaan ay darating. Sapagkat ang kapayapaan ay bunga ng presensya, at ang presensya ay naia-activate sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaaring may mga sitwasyong sinusubukan kang hilahin pababa, masamang balita, masasakit na alaala, kabalisahan sa pera, mga alalahanin sa pamilya, ngunit wala sa mga ito ang mas makapangyarihan kaysa sa salita ng Diyos. Sinasabi ng salita na si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan, Isaias 9:6. At kung siya ang naghahari sa puso mo, ang kapayapaan ay nasa iyo na. Maaring tila mahina pa ito ngayon, ngunit habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdeklara, ito ay lalakas, mangunguna, magpapatahimik sa isipan at magpapatahimik sa pagdududa. Ito ang sikreto ng mga taong matatag sa pananampalataya. Hindi sila nagpapadala sa nararamdaman. Kinakausap nila ang sarili nilang kaluluwa. Tulad ng salmista na nagsabing, "Bakit ka nalulumbay, kaluluwa ko? Umuasa ka sa Diyos sapagkat muli ko siyang pupurihin." Maaari mong kausapin ang kaluluwa mo ngayon. Sabihin mo, "Kaluluwa, tumahimik ka, kasama ko ang Diyos. Ang araw na ito ay gagabayan ng langit." Sapagkat ito mismo ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Inaayos ang loob mo, ina-align ang mga iniisip mo, at ina-activate ang kapayapaang tuwirang galing sa trono ng grasya. Hindi ka nag-iisa sa lakbayin na ito. Bawat panalangin sa umaga na ginagawa mo ay parang pader na itinatayo sa paligid mo. Bawat salita ng pananampalataya ay ilaw na umaapoy sa dilim. Bawat talata na pumapasok sa puso mo ay susi na nagbubukas ng bagong daan. At lahat ay nagsisimula sa isang simpleng deklarasyon. "Panginoon, naniniwala ako." Maniwala, ideklara, lumakad. Paparangalan ng Diyos ang bawat hakbang mong puno ng pananampalataya. Ngayon, isulat mo sa mga komento ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Maaaring ganito, "Tinatanggap ko ang kapayapaan ni Kristo. Ang bahay ko ay mamumuhay sa kapayapaan." Panginoon, gabayan mo ang puso ko ngayon. O magbahagi ng isang salita na inilagay ng Diyos sa puso mo sa mensaheng ito. Dahil madalas, isang salita mula sa iyo ay maaring siyang eksaktong salita na kailangan ng isang kaluluwa ngayon. At syempre, kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, mag-subscribe ka ngayon at i-activate ang bell. Dahil bukas, magsasama tayong muli sa isa na namang umagang nagsisimula sa presensya ng Diyos. Ngayon, huminga ka ng malalim. Damang-dama mo ba ang nangyayari sa loob mo? Huwag mong subukang intindihin gamit ang isip. Damaing mabuti ng iyong espiritu.
May isang banayad na presensya na bumabalot sa iyo ngayon, isang katahimikan na hindi maipapaliwanag ng lohika pero kinikilala ng kaluluwa. Ito ang presensya ng Espiritu Santo, ang di nakikitang haplos na nagpapakalma, ang lakas na nagpapapanatili sa iyo, ang pagyakap na nagbibigay tatag kahit ang mundo sa labas ay tila nagsasabing sumuko ka na. Ang kapayapaang nararamdaman mo ngayon ay hindi mahina. Hindi ito pansamantala. Ito'y bunga ng isang bagay na walang hanggan. Ito'y nagmumula sa mismong Kristo. Pinalaya niya ito nang may kapangyarihan ng kanyang sabihin, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo." Ang mundo ay nagbibigay ng libangan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan. Ang mundo ay nagtutulak sa iyo patungo sa takot, pagmamadali at pagkontrol. Ngunit ang Diyos ay tumatawag sa iyo patungo sa tiwala, kagaanan at pagsuko. At sa pagsukong iyon, umuusbong ang kapayapaan. Ilang beses mo nang sinubukang ayusin ang lahat sa sarili mong paraan. Ilang beses mo nang sinubukang kontrolin ang hindi mo naman kontrolado. Ngunit ngayong araw, may nagbago. Ngayong araw, pinayagan mong maging Diyos ang Diyos. Ngayong araw, inialay mo ang puso mo sa kanyang mga kamay at sinabi mong, "Kausapin mo ako, Panginoon." At kinausap ka niya sa katahimikan pero totoo, sa kalmado pero makapangyarihan, sa pagmamahal pero may autoridad. Ngayon, oras ng ingatan ang sandaling ito. Hindi sa pagmamadali, kundi sa may paggalang. Manahimik ka muna ng ilang segundo, pumikit, huminga ng malalim, at sabihin mo lang sa loob mo, "Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan." Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakilos ng isang dakilang bagay. Parang pagsindi ng ilaw sa isang madilim na silid, parang pag-agos ng ilog sa tuyong lupa. Ang presensya ng Diyos ay hindi sumisigaw. Ito'y bumubulong. At ngayong araw, ang langit ay bumulong sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Ako ang bahala sa iyo. Naway ang katahimikang ito ay maging bahagi ng iyong araw-araw. Na bawat araw, maglaan ka ng sandali upang damahin ito, ang pangangalaga ng Diyos, ang pag-aalaga ng Espiritu, ang katatagan ng kanyang salita. Sapagkat ang kapayapaang nagsimula dito ay magpapatuloy. Sa bawat bagong umaga, naghihintay na ang Diyos, bago ang cellphone, bago ang balita, bago ang alalahanin, nariyan na siya nagsasabing, "Halika, may salita ako para sa iyo." At kapag tumugon ka sa panawagang iyon, kahit pagod ang mata, kahit mabigat ang puso, ang langit ay kumikilos. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang isang video, ito'y isang altar, isang pakikipagtagpo sa pagitan ng kahinaan ng tao at kapangyarihan ng Diyos. Isang sandaling ang natural ay lumuluhod sa harap ng sobrenatural. At ikaw ay kakapasok mo lang sa kabanal-banalang lugar na iyon. Bago tayo magtapos, may isa akong hiling. Huwag mong itago ito para sa sarili mo lang. Ibahagi mo ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan, isang taong maaaring nawawala sa landas, walang inaasahan, walang pananampalataya. Ang simpleng kilos mo ay maaaring maging kaligtasan ng isang kaluluwa, maaaring maging pintuan ng kapayapaan sa isang tahanan, maaaring maging simula ng bagong panahon para sa isang tao. At dito sa mga komento, isulat mo ang isang bagay na sumasalamin sa bagong simula mong ito. Isang pangungusap ng pananampalataya, isang salitang propetiko, isang espiritual na desisyon. Maaaring ito, "Tinatanggap ko ang kapayapaang ito araw-araw. Ang bahay ko ay magiging tahanan ng kapayapaan. Panginoon, simulan mo palagi ang aking umaga." Ang mga salitang ito ay hindi lang letra, ito'y mga binhi. Nagbubunga ito, pinatitibay nito ang sinimulan ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ngayon. Dahil bukas, ang tinig na ito ay narito muli para ipaalala sa iyo ang unang tinig na maririnig mo
ay siyang magtatakda ng tono ng araw mo. At ang tinig ng Diyos ay palaging nagdadala ng buhay. Naway ang araw mo ay patnubayan ng gabay mula sa langit. Naway bawat hakbang ay maging magaang. Naway bawat pag-iisip ay maging matatag. At naway ang kapayapaan ni Kristo, ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ngunit kayang maramdaman, ay samahan ka sa bawat detalye ng araw na ito. Kasama mo ang Diyos at mananatili siya